May 26. God bless this day and God bless our words. Sinusuot ko yung sapatos ko. Si Papa Bot ito. Lalabas tayo. 9:32 morning, May 26, 2025. Yeah. Grabe talaga. Matanda na si Papa Bot. Ano lang to, health update, no? Parang health watch, what's your health, i-guide ko lang kayo sa ating pamumuhay. Dapat kasi mayroon tayong guide. Ako, victim ako no? May nag-aasikaso naman nung maliit pa kami. Hindi naman kami pinapabayaan. Kaya lang iba talaga kung may nag-guide na health provider kagaya ko. I-guide ko kayo, basing from my experience. So you're part of my life and be alert with my update. Update ko sa health na naranasan ko at i-reflect nyo sa sarili nyo. Akalain mo lumaki ako? Yung mama ko kasi magaling yun dahil nakapagtrabaho siya. May diskarte yun. Staff siya sa isang kay Luxin ba yun? Luxin sa Marbel, sa Cornwall City. Clinic staff. Naging staff din siya ng mga Bombay Bazaar, Barwani, I think Barwani family. Kaya lang magaling kumanta yun, kaya sumikat siya sa high school. Yun ang aking nanay. May diskarte talaga yun. So marami siyang alam, no? Marami. Alam mo ito, Papa Bot ito, Dr. Magan, ang talagang doktor na mapagkaibigan. Hindi ito biro. Matagal ko na sana i-publish itong mga laman ng aking utak. Kaya lang wala tayong gadget, wala tayong platform. We don't know how to do it. Kasi sinubukan ko sulat ng sulat. Hindi naman ako writer sa newspaper o sa tabloid. May mga invention ako sa Cebu, let's say Cebu, may Freeman, The Freeman, Cebu. Ewan ko bakit na-publish yun. Basta sumulat ako, invention ko. Late 70s, more than 50 years ago. So sabi ko, sinulat ko, sinubmit ko, na-publish yung instant firewall, yung mga light materials na fireproof. Aluminum ba yan? Yung pag may sunog dito, ang kapitbahay mo, huwag ka na munang sumigaw ng tubig. Unahin mo muna yung instant firewall. Ganun. Kasi wala tayong mga fire hydrant. We have all sinned and fallen short of your glory. But your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sin and heal our land. We long to
Itong baro ko pala. Isinarado ko lang yung gate ng palasyo. Yung ano? Oh, ayado. Ito. Ay. No, ngayon ka lang napadaan. Doon na lang ako sa bahay. Ha? Sa bahay ako. Pasyal-pasyal ka dito eh. O sige, wanino ya. Tagal ka na hindi nakapunta dito ah. Buti nakilala kita. Sige. Di man ko gabiyahe na kay Yeah. perang kon ko. Mata? Lisensya. May kilala ka sa LTO? Mayara ni Noy. Sige. Lisensya, may kilala sa LTO. Ano ba yan? Ano ba yan bayan natin? Hindi yan hugot ha. Ang hugot yung walang katinuan. Ang advocacy ko dapat mayroon tayong sapat na training bago magpatakbo ng sasakyan. Ano ba yan? Okay. Ito pa lang suot ko. Ano to? 2007 pa ito. NPC, National People's Coalition under Villar. Tumakbo sa yata no ng president. Ako naman, councilor ng City of Guardal. Yeah. Close to winning, kaya lang hindi ako nakakasali sa INC. Iglesia ni kuan ba yan? Ni correctional. Talaga. We have to correct our religion. Huwag kang makialam dyan sa sa politics. Hindi maganda. I don't know. Bahala na kayo dyan. Malaki na kayo. Yung ating camera ay Insta. Insta. Ayan. Insta. Hindi ko na alam kung paano gagawin to kasi naka-stick eh. Naka-stick. Ito monitor niya. Ayan oh. May selfie stick na sandali. Nahirapan ako. Ayan. Magulo si Papa Bot. Pero health. Talagang unahin natin yung health natin. Maganda naman ang gising ngayon kaya nakapag-vlog uli si Papa Bot kasi minsan pag hindi maganda ang status ng ating katawan, parang hindi tayo makapagsalita at walang pumapasok na idea. Okay, yung aking grupo NPC under Mayor Vice Mayor Leda. Yeah. Close to winning na, mga 79 votes lang eh. Siguro isang purok lang. Yeah. Hindi ko pa naalis. Sabi ni Mrs. bakit mo sinusuot yan? Mabuti pa sa abroad, walang nakikialam sa tatak dyan sa baro mo. Pero actually ang magan is gawa-gawa ko lang to. Nasa Facebook group to eh. Hindi ako makapasok dahil yung account hindi ko mabuksan. Missionaries, Armies of God across nations. Wala akong maisip na iba para to coin, to punch the line. Parang punchline. Pag may binibigyan ako nito, naka-engrave yan na walang pentel pen, nandun ang magan nakasulat, nandun ang telephone number ng aking hospital. Amin.
Yan. Ganon ang buhay ni Papa Bot. Nakapag-vlog. Salamat naman ang walang vertigo. Although nagigising ako ng mga 8:30. After 1.5 hour nandito na ako sa daan. I cannot help but share my thoughts. Imagine 50 years na ako nagda-drive, 1970s pa eh. Ang mga ideas ko hindi na-publish. Walang walang platform eh. Mga ganito, health update sa health, importante. Kasi lumalaki ako, sabi ko kanina, ang mama ko marunong eh. Talang hindi gaya ngayon ng mga anak ko. Oh, kumusta ka? Nag-ultramarathon ka. Yung panganay ko, grabe. Ha? Talo pa ako. I'm 66, pero pag siguro kung wala akong spinal injury ngayon, sumali ako sa ultramarathon. Ay nagmana sa akin. 50 kilometers, umuulan, 10 o'clock ng gabi ang kanilang gun start. Oh, bundok, uphill, climb up from Cordal City Hall to Lake Cebu, doon sa tourism. Oh, nag-start sila 10. Yung anak ko nakaabot yata doon mga after 8 hours. Nakasali siya sa winner. Finisher. Ganon yun. Subaybayan natin ang ating health. Advice, sabi ko sa kanya. Kayo ha, pagdating ko doon kasi 6 o'clock siguro siya dumating doon or 7, mga 9 or 10 nandun na kami, no? 2 hours ng rest niya. Silang lahat halos hindi makalakad. Muscle pain. Naisip ko naman ito. Strenuous exercise. Unaccustomed. Kasi hindi mo ginagawa yung 50 kilometers na takbuhin mo. Mabuti meron siyang parang stick. Binili niya sa Lazada, 2 stick. Bawat kamay meron eh. 2 stick. Nakatulong yun. Ang kamay niya nagpapalakad sa kanya, hindi ang paa. Okay, ganito ang advice ng tatay. Kasi may knowledge naman tayo. Sabi ko, sa mga hazing, sa isip ko lang, sa mga hazing, muscle distraction, magre-release ng myoglobin. Pupunta sa kidney yan, magbara. Acute kidney injury. Sabi ko, nak, uminom ka na maraming tubig. Opo. Magpa-dextrose ka para hydration. Huwag naman. Kasi yung panganay ko 40 years old, ano yan, internist yan eh, diplomat yan lang hanap buhay namin, no? Diplomacy. Pero ano siya ngayon, gastroenterologist, nagsisilip sa parang lugar ng Thailand. Thailand. Or lobotomy. Di ba? Tamang-tama sa sakit ko, inopera na ako sa lugar na yan. Sa constipation ko, siguro mga 40 years ang constipation ko. 50 years pinaopera ko na. Talaga. Yan ang kanya, silip-silip siya sa lalamunan. Pag may na fishbone dyan na ano kayo, natinik sa lalamunan, o tawagan nyo na kami. Sa bahay diretso.
Kunin natin. Kunin natin yung tinik. Huwag kayong makakamatay yun. Lalong lalo na galing sa takurong doon. Tinik ng manok. Hindi isda. Naku, punta pa dito ng Marbel para lang. May barrier tapos bigla mag-cut. Tanggalin yung plastic dito. Your Honor. Mr. Chair. Kagaw. Kagawad. Ano ba yan? May barrier tapos may lulusot. Stubborn. Sana tayo. Buto ng chicken. Talaga. Dinala pa sa Marbel, galing sa Tacorong. Ano pa, galing pa sa North Cotabato, malayo pa Kawawa. Yun ang trabaho niya. Ako nag-a-advise lang ako, sabi ko. Grabe ang muscle distraction yan dahil parang hindi ka na makalakad. Baka ma-release yung mga myoglobin at magbara yan sa blood, mag-release yan, magbara yung kidneys, ang kidney functions, kaya mayroon kang acute renal kidney injury. Kagaya ng hazing, too much damage sa muscles. Kaya maraming namamatay sa hazing. Hydration lang, pero ayaw niya magpa-dextrose. Inom maraming tubig, pahilot. Ano ba yan? Extreme. Ganon din ako extreme. Kaya naawaan sa mga antics na mga grabe ako sa yung out of the box thinking. Kaya okay lang, nabuhay. Praise the Lord. Pasalamat sa Panginoon na pag nakikinig ka sa mga preaching ng church, lalong lalo na sa evangelical, may purpose ang God sa atin lahat. May purpose. Siguro si Father si Popular magsasabi din, tayo ay may purpose sa buhay. Kaya magandang Christianity, Chong. Balik Kristo tayo. Balik Islam tayo. Why? Pertaining to God man sila. Kaya lang, please naman, tanggalin yung terrorism. Hindi yan love. It's exhibition. Mga writers niyan nag-exhibitionist na to extreme. Hindi siya maganda. Tanggalin yung terrorism. Hindi yan maganda. Akalain mo innocent at saka non-Muslim, saktan mo, hurt. Una niyan, tears. Hurt, tears. Ang sunod, revenge. Hindi, you are not introducing the loving God. You are introducing the worldly God with a small G. Hindi maganda. Yan lang ang hugot ko, Gusto ko ma-unite yung Abraham. Pasalamat tayo sa mga mga technology ngayon. Matatalino na tayo. Huwag na balikan yung mga fundamentalist, yung mga thousand of years old na hindi makatao. Hindi ko sigurado kung sino nagsusulot ng maganda sa mga aklat na yan na Holy Scripture daw, kung ano ang pinakamaganda kasi may love, may compassion, may love your neighbors, may love your enemies. Yun na. Yung mga fundamentalist na principle dyan na susulat, wala yan. Wala na yan. Forget it. We have to move on na ganito ang ating bayan. Ganito ang lugar natin na nagkaintindihan ang mga tao. Sharing. Punta ako sa mga lugar-lugar, peaceful naman doon. Kung saan-saan. Sa Dubai, walang loko-loko doon.
Kasi pag nahuli ka na mag-terrorize putol ulo mo, putol. Oo, Thailand, Japan, wag kang mag ano diyan. Wag kang magsigaw-sigaw diyan sa microphone na ubusin mo ang ibang tao na hindi Muslim. Masama ka, chong. Oh, balik sa story. Hayaan mo na yung mga fundamentalist na mga principles. Hindi na yan. Baguhin na natin ang mundo. Si Papa Kaput kasi, ito prangka, may theophany. At hindi ko ito pinipilit sa'yo. Pero ako, I'm sure, 100%, naniniwala ko may theophany ako. Hindi ko pinipilit yan kahit sa asawa ko. Ang naniwala lang, tatay ko eh. Wala na siya. Wala na. Kasi hindi kami ganun. Pag one word is enough for a wise man, sinabi ko pa, naka-experience ako. Okay. Wala na. Walang discussion, walang preaching, wala na. But he knew, maybe sa, I don't know, may nakikita siya, tumahimik lang siya, wala na siya, patay na. Siguro kung buhay pa siya ngayon, maniwala na siya. Joke lang, joke. Kaya sinabi ko, may purpose tayong lahat. We were not here for not having a purpose. Tayo, special tayo na breed of men. Yeah. Special tayo. Tayo ang pinagpala. Lahat naman na generation ng tao, sabi mo ang Israel ang chosen people, ang Arab ang chosen people. No, everyone, tayo lahat ang chosen people. Huwag na tayo maglamangan. Kung ako ang tatanungin mo, ang Philippines is the very chosen people, chosen country of God. Nandito na lahat. Good weather. Favorable, habitable, livable. Huwag ka dun sa mga yellow. Yung may mga snow, hindi mo man magawa halo-halo. Sabihin mo mainit dito, di mag-aircon ka. And lahat dito, ang lupa sa Pilipinas makasupport ng vegetation. Kung walang vegetation, walang tanim, wala tayong makakain. Doon tayo kain ng mga produkto nang galing sa dagat, di ba? O sa tubig. So nandito na lahat. Yung mga tanim natin, kinakain ng mga animal na terorista. Ulitin ko, binuhay tayo dito ng Panginoon, tapos magyabang ka na may God ka, and you are terrorizing the innocent people. O ano ka? Sira ulong grupo niyan. Kayo na mag-discern. Kung sino yan sila. Kaya gusto ko, unite tayo. We are the most chosen people. Tayo may God. Kaya I'm here to spread the gospel of God. Yes, walang evidence to point out that there is God. But look, nandito tayo, gising tayo, everything well crafted ng may gumawa sa atin, may kukuha sa atin. See? Ganun lang. Yun lang muna ang aking mapaabot na story, dahil papasok na ako doon sa transaction ko. Kunan natin ng footage.
Okay ha, walang magnet eh. Nasa wallet ko kasi yung magnet eh. Dali na lang natin tong stick. Ayan oh. May stick siya oh. May stick to, may stick. Nandali ah. Ang daming karabiner to eh. Ayan. Kaya lang paano kaya to? Sige na lang. Yun lang, makinig kayo kay Papa Bot. Yan ang reflection ko na my best contribution to humanity. Yan lang, yan lang. Wala nang iba. Kasi kung patumpik po tumpik pa tayo, yung iba dyan hindi na talaga maniwala na may God eh. Ang sinasabi kong God kasi yung nagpo-protect sa atin, yung gumawa sa atin, sa nanay mo, sa lolo mo, sa mga propeta, nakaraang mga propeta, di ba? Na pinag-agawan. Sir, kung naniwala kayo na may propeta, tama ang propeta ng Holy Bible, huwag nyo naman dagdagan na kurap ang Holy Bible. Pa-issue-issue kayo, mali pa. Ha? Kung kurap ang Holy Bible, hindi mali ang mga propeta doon. Ano ba kayo? Gawa kayo istorya, mali pa. Sandali, ayusin natin yung, ayan ang Coronadal City oh. Yan, panoorin nyo yan oh. Yan ang highway. Yan, may traffic. Yung sa harap, ano yan, MOA Mall of Ace. Ha? Mall of Ace Center Point. Ang sa katabi doon, Coronadal Commercial Center, yung pinaka main ng KCC, yeah? Kaya magandang lugar na to. Part ito ng langit. Sinasabi ko sa inyo eh, magandang Pilipinas, ayaw maniwala sa akin. Okay, dalhin natin yung cellphone. Kasi nandito yung monitor eh. Ayan, yung mga lumalabas dyan na image sa cellphone. Kaya lang dapat nasa aking dibdib. Ayan. Oh. Kung ayaw nyong maniwala sa akin, ito ang mga style ko. Ayan oh. Ayan, pwede siya maging, ang tawag niyan, body cam. Kailan may mga nylon na doga pangampanya lang yapo no. May pangalan sa dalog na. Mabakal ko nylon. May ginahimaw ko to nga tabon sa kutsi ba. Nabugto nylon ko gamay. Silupin mo lang to tapos baklan ko na nylon nga dako. 120 siguro. Ang nabakal ko din sa isa kadlaw 100 lang na nautod. Diri ko anay sa yeah. Tapos na yung unang transaction. Nakakausap ko yung mga driver ng tricycle dyan oh. Init na kanilang trabaho, my goodness. Mainit yan. Nakausap ko, din pumunta ako doon, nagbili ng nylon. Walang stock. Walang stock ng 120 o 150.
100 lang or 100 mm. Yeah. So lipat tayo, hanap tayo. Balik tayo sa topic natin. Ito ang Marbel, Coral City. Dito tayo sa heart of the city. Yeah. Ito yung ang biro ko kanina. Part ito ng langit. Alam mo, maganda talaga ang Pilipinas. Blessed na blessed ng pagkain. Alam mo sa ibang lugar, hindi ko naman nasabi na hindi maganda doon. May snow. May wala. Dito talaga maganda, dito daming pagkain, walang stress. Ano ka? Ilonggo, Cebuano? Ano ka? Ilonggo, Cebuano? Ano eh? Badyaw? Badyaw. Tumawa siya. Ganda. Ganda ng Pilipinas. Ito mga badyaw dito. Hindi ito mamamatay sa gutom. Oh. Nakatutok yung camera sa kanya. Tumawa siya. Maganda ang Pilipinas, chong. It's a matter of principle. Di ba? Mas maganda kung sa abroad, may pera. Pero ito kung maganda ang politika, may honest lang, yung gaya ng ibang lugar na mere suspicion of stealing, magharakiri yan, papatayin niya ang sarili niya, mag-suicide yan sa Japan. Sa atin dito, kahit patay na, gusto pang bumangon. Ano ba? Talagang loko-loko yata yung mga ugali natin. Kaya nandito ako para sabunin kayo. Oh. Dati hindi ako maniwala sa korupsyon ng gobyerno ni Marcos eh. Totoo, hindi ako maniwala. Dahil parang pinapatawad ko lang siya. Pero totoo pala, ang mga mansion ngayon wala namang gamit. Worth billions ang mga mansion. Nandun pa yung mga picture niya, nasa Laguna, may sa Benguet. Marami mga properties na hindi na nagagamit ngayon. Lustay ng pera talaga. Pag nag-google ka, ang mga building sa New York, my goodness, hindi biro yun. Trillions of pesos. Sabi nga ng mga vlog na iba, yung the most corrupt leaders of the world, naku, pangalawa si Marcos. Okay lang sana, binawi, bumoto ako eh kay BBM, Bot Magan. Dahil nagkatandim kay Sara. Kamag-anak ko yun si Sara, may reklamo. Gusto ko yun maganda unit team eh, magandang punchline. Kaya lang ang mga asungot, pero hindi ako maniwala. May kamay dito si Bongbong. Dapat siya siya ang mag-manage, hindi niya pabayaan yan. Oh, na-tolerate niya billions ang kinukuha sa mga coffers, yung mga savings ng government para ibili ng boto. Hindi maganda, sir. Malicious kayo eh. Malicious kayo, mga politician kayo eh, mga leaders kayo eh. Naku, from the senator to that tulonggisman. Tulonggisman. Naku, grabe naman, sir. Gusto nyo lang tumakbo para magkapera kayo, ha? Ganda ng buhay nyo.
Pakawalang hiya nyo. Hindi ganyan, hindi ganyan. Maawa naman kayo, grabe naman kayo. Sos, Ginoo ko. Nakawan? Ano ba kayo, mga PhD? Ha? Pasikat. Honorable. Demonyo. You are demonizing our country. So sabi ko, tingnan mo to. Grabe, vibrant city ito. Maraming produkto dito. Naalala ko tuloy yung naging classmate ko sa medicine. Sabi niya, ano ba yung Mindanao? Gubat? Forest daw? Forest! Ano bang pinagmamalaki nyo sa lugar nyo? Ha? Isang bulkan lang. Bilis si Tulunggis. Ang Tulunggis na rider, bilis. Nablakingan ko siya. Forest. Ang Mindanao, ang baba ng tingin niya. Ang taas ng pride nila. Napakayaman ang Mindanao, kagaya ng Luzon. Napakayaman. Tumutubo lahat, pero dito sa atin kahit summer may rice field. Hindi lang sa irrigation, doon sa amin sa Banga, sa Barisingko. Kahit walang irrigation, nabubuhay ang palay, basang-basa ang lupa. Doon kami nabuhay. Doon ang source ng aming livelihood. Oo. Kaya sabi ko, langit ang Pilipinas. Mas langit pag walang mga Congressman. Tong. Tulunggis man. Mga DPWH. Bigyan nga natin ng meaning. Demon. Demonic prophet. Diba? Who's hostile? Who is hostile? Yun sa Saudi Arabia. DPWH yun. Hostile. Ang kanyang, pero hindi yun. Maawa naman tayo sa lolo natin. Hindi siyang sumulat, hindi siya marunong magbasa nga, sulat pa. Ang mga scholars kasi makamundo. Yan ang aking refleksyon. Nag-a-analyze na ako. Bakit nagka-buhol-buhol, nagka-demonyo-demonyo ang mundo? Dahil sa mga writers na mga hipokrito na makamundo, diba? Huwag nyo na akong lukuhin. Kung hindi pa kayo maniwala sa aking balbas na kamukha ako yung mga taga doon sa Middle East. Kung ayaw nyo maniwala sa mukha ko, maniwala kayo sa salita ko. Bawal ang baboy. Ibang religion, bawal ang baboy. Nasa Bible, it's not something that you eat. It's something that it comes out from your mouth. Kaya be careful. Kahit na anong kainin mo, alam mo naman na mataba yung baboy, kinakain mo, di mali. Kunti lang. Sa buhay natin, gaya ng aking mentor sa anesthesia, si Dr. Colina, si Nikki. Kasi pag nagsalita yung mga consultant, nakikinig talaga ako. Give a little of everything. Wow! Eat a little of everything. Wag sobra-sobra. Di ba? Tingnan natin itong hardware dito. It's not that you eat. It's something that you utter, that comes out from your mouth. See? Yan. Gawa kayo ng religion. Extremist pa. Walang nylon doon sa sa may walang nylon doon. Bataan Trading at saka sa Sprinter.
Gusto ko makabili ng malaki, yung mga 150, pero minudo. Dali, baba tayo. Di natin dalhin yung monitor, dito lang yan sa kotse. Yeah. Ito yung hardware, oh. Delta. Gumagawa kasi ako ng sampayan. Dapat malaki. Naputol yung binili ko dun eh. Wait ha. Oh, sana walang sumakay dito at magkarnap. May nylon ka mo? Nylon? Oo. Para sa ano? O ng berara? Ng dako? Naman. Ano number? Ha? 300? Wala sang 150. Wala, sir. Wala. Patod ko lang, sir, ha? 120 wala. I-explain mo lang kay Connie. Kung Ito naman na-purchase po din. nagpapal sa to. Ano na? Naubos siguro, sir. Natawagan Okay, okay. siya. Thank you, sir. Hirapan ako hanap ng nylon ha. Ikot tayo dun sa Cinderella. Yeah. Ikot tayo sa Cinderella. Yeah. Yan, subaybayan nyo ako. Ay hindi ko ito ino-off ang aking kahit mga transaksyon na parang walang kwenta. Importante kasi nare-record at saka kung may mga salient point nire-review ko rin minsan. Ginagawa ko na lang ng reels, then you go to the link and the full YouTube video na naka-upload sa YouTube. Yan, punta tayo dun sa may Cinderella papunta ng Chinatown. Baka mayroon dun. Kailangan ko ng malagay yung hanger. Saan ko na ba? Nakabili ako ng malaki, hindi ko naalala kung saan. Yun ang topic natin ha. Si Papa Bot lang to, walang kwentang tao eh. Walang kwentang tao si Papa Bot. Nako, maghunos dili ka. Ano bang gusto mo sa buhay? Anong gusto mo sa buhay? Yan ang dahilan na lugmok ang Pilipinas. Sa ibang lugar, ito kinukumpare ko talaga eh. Ang galing nila, ang galing. Parang walang malagyan ng aking mga ideas. Kahit nasa pinto lang, pag pumasok ka, mga malls, ganyan, pag may kasalubong ka, if possible, i-guide mo na lang yung iba. Pag nauna ka, just open the door for them, hold it until they come in, and then ikaw nang sunod. Polite naman. I think walang Jesus Christ din naman yung iba. Hindi lang naman na Jesus Christ. Ang iba yung law of natural law of man, respectful, makatao lang, hindi nagdi-demonize ng kapitbahay, ng kapwa-tao. Pero maganda kasi nandito tayo para mag-spread tayo ng gospel ni Jesus Christ na punot dulo ng katahimikan, kahit na walang langit eh.
pag-ibig, pagmamahalan, respeto. Alam mo, respeto ang pinaka-universal law. Pag wala kang respeto, magnakaw ka. Pwede kang pumatay. Ha? Respeto lang sa kapwa. Pahalagahan natin yung kapwa tao natin. Dito na tayo sa papunta ng Cinderella Farm Road. Likod dito ng Villa Agreda Phase 2. Bili talaga tayo ng nylon. Doon ako nakabili yata eh. I-try ko. Balik lang tayo dito sa Cinderella ulit. Nakahawak ko ng selfie stick sa aking camera. Ang gamit ko ay camera na bigay ng anak ko, Insta 360. Aywan ko ano to. Ayan ang monitor oh. Ayan siya, nasa cellphone. Yan. Yan ang hindi man ako naghahingi. Importante kasi sabi niya, Papa may bibilhin ako. Konsentidor no? Konsentidor para sa vlog mo. Hindi mo ko naghingi kasi overheat na to eh. Sira-sira na nga tong cellphone ko eh. May mga 4 na linya yan eh. Pink, green, red at saka green. Wala na, sira na yung regalo nila nung 2021 na December 22, 23, 24. Yeah, almost 4 years na gamit na. Tuloy-tuloy ang vlog dyan. Kahapon mga 11 o'clock sabi ng Facebook, we are you are suspended, sabi niya, because someone is using, there are 2 individuals who are using your cell phone and we want to know the truth. Okay, open your camera. Sabi niya, face the camera, look upward, look downward, instruction, look slowly left to the left, slowly to the right. Ginagawa ko man. Sabi niya, perfect. Okay, you are now back on Facebook. Naka-publish ang kanilang ginawa sa akin. Naka-publish. Yeah. Pina-publish ko eh ang ginawa. Mayroon, baka ako man din yun kasi pag nag-login kasi ako sa Facebook, sometimes naghahingi ng Google password, ganyan. Tama ang password ko. Kaya lang nagtatanong siya dun sa notification, someone is trying to log in. Ano kasi nakalagay eh, somewhere in Bukidnon and San Isidro. Saan yung San Isidro? Baka dito sa Marbel din. Kaya hindi ako nag-yes. Ngayon 2 times ko ginawa yun. 2 times kong ginawa yun. Nagduda na sila eh. Kaya mabuti nandyan ako at magandang pakiramdam ko. Wala na, hindi na ako makagamit ng Facebook na number 5. 2 lang ang natitira ngayon eh. Alisin mo pa. Doon sa Riewell Magan lang yung may BYD. Haba ng biyahe natin Yeah. Nakalimutan ko tuloy mag-gas. Ayun na lang. Gas na tayo from here. Balik tayo doon sa nanigurado lang yung Facebook na walang scammer or something. Kasi minsan kasi siguro sa satellite, someone is trying to log in on your account somewhere illegal. Nasa Southern Philippines ako. Baka ang sa Google Map is still Mindanao. Hindi
ano eh, hindi accurate, ha? Hindi highly accurate yung kanilang Google Map kung saan ako. Oo. Android ba ito? Hindi ko alam yung cellphone ko. Baka Android, no? Ito ba yung Apple? Android ba rin yun? Yung Apple? Ayan. Kaya ito. Ingat lang tayo sa daily, you know? Part ito ng topic natin. Ingat lang. Pag may problema ka sa health, kontakin nyo na ako. Ako mag-triage kung anong maganda. Libre yan, libre. Wag lang yung invasive, baka may bayad. Hindi man ako marunong ng invasive. Nag-retire na nga ako eh. Ayaw ko na ng nag-uupira, ayaw ko na. Medyo burnout na ako. Ano lang, mag-spread na lang tayo ng gospel of Jesus Christ. Sige. May nylon ka mo? Panglinsa, sir. Fishing nylon. Atong iyasang kwan? Atong sang fishing rod bala. Number 150 euro. Kaming 150. Oh, Anong pinakadako nyo? Ito lang, sir. Anong pinaka... Ay, maliit man yan. Ito, sir, oh. pila na, nylon mo, pila na? 50. Magkano yan? 195, sir. Sige. How long? Paano ka Wala, taas? hindi namin alam kung gaano kahaba, sir, ba? Kasi ang nakalagay dito is kon lang. Ang kanyang kilo lang. Dako na kaayo. Dako. Wala nang giniban lag ko, no? Galibot na ko ba? Dito na ko halin sa Sprinter. Bataan. Ahay. Ano lang naman, sir. Ano na yan? Yung mali, sir. Wala na. Dito. Hindi daw. Our joy as we worship right now, gathered on Yan, matatapos na ang vlog natin. At least ang topic natin is maganda, may health, no? O, ingat lang kayo sa buhay nyo. May 26 2025. Wala ako makitang nylon ah. Punta tayo doon sa dulo.
Yeah. Try natin. Doon na lang sa para pag uwi mag-gas tayo. Yeah. Yun, tapusin natin ha. God bless you ha. God bless your life. Wala tong paruroonan ng topic natin, basta nire-record natin yung travel natin. Sa akin, nagko-communicate lang ako para sa atin lahat na may pakinabang naman yung ating pag-stay dito sa mundong ibabaw na to. May pakinabang ha? Kasi hindi natin alam kailan matatapos lahat to eh. Although mayroon tayong sinasabi na kapalaran, pero dapat nasa right path tayo, kung baga sa daan, right of way, hindi tayo masabit, walang sakuna. See? Yun lang. Salamat sa panonood ha. God bless you and keep you. Walang ibang mga sakuna sa buhay nyo ha. Talagang protektahan kayo ng Panginoon para hindi kayo magka problema. Kami mga matatanda, yun lang, marami nang naramdaman. Wala na, talagang mahina na kami. Kahapon lang, basura, nilinis ko. Mga bougainvillea na luma na talagang makabulag yan pag natusok ang mata mo eh. Inalis ko, tinampot ko, nahihingal na ako. Nahihingal na ako. Kunting trabaho lang. Tapos mga 10 o'clock ng gabi, nagpunta pa ako dun sa aking tuktok, aking yung motor na may hinihila. Naglagay pa ako ng reflector sa gulong, sa may spoke, sa may radius. Sa kanyang radius man tawag niyan sa Ilonggo. Spoke niya, pa reflector, yellow. Ano pa lang, mga 25% pa lang nalagyan ko. Nahihilo na ako. Umuupo ako sa mababang upuan, yung ratan. Talagang wala na, mahina na talaga. Kasi naapilayan kasi ako sa parang disc herniation ng lumbar sa baywang, sa likod, sa spinal column. Nahulog ako na unang puwit sa simento, kaya nagka herniation, yung palang slip disc. So mahirap. Hindi ako nakatakbo, hindi ako makatayo na matagal, makabuhat ng mabigat, wala talaga. Swimming lang daw. Nag-allergy pa ako sa lamig, hindi ko kayang swimming na matagal. Not unless sa Mambukal or sa mga hot spring. Yan, may kuha na ako. Limited na activity. Maliban sa bawal ang physical exertion. That was siguro 1997 pa eh, ha? 25 na ngayon. 28 years na akong partially disabled. Yan ang aking napapala. Siguro mga pagsubok ng Panginoon yan, at least na kayanan ko rin. 1997, second year high school pala yung panganay kong anak eh. I have to work, no? I have to work. Kung hindi ako magtrabaho, mahirapan si Mrs. magpaaral ng mga anak namin. Yan. Papasok pala to eh. Dapat naka-hazard na siya. Naawaan din na hindi na paralyze. Yun lang, nadagdagan yata ang problema ko sa constipation. May nerve endings na affected. Kaya
may concern talaga ako sa health, no? Ang dami-daming concern sa health, Chong. Ha? Sa akin, nako. Ako siguro ang pinakamarami concerns. Ngipin. Katarak. Nawala ng insomnia, wala na. Mula na anesthesia ako, wala akong insomnia. Dahil sa kapagod lang, makakatulog ako eh. Hanggang ngayon, ang sarap-sarap ng tulog ko. Sarap-sarap ng tulog ko. Yung sinasabi na cholesterol, may high blood na. Ngayon pag nakatrabaho ako, pag na stress, grabe, parang may headache ka or something, medyo vertigo or migraine. Marami tayong concern sa katawan. And praise the Lord, buhay. Buhay tayo, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Nakapag-vlog tayo. So dito papunta tayo sa hardware doon sa Baridos. Ikot na natin yung marble, para nylon lang. Kasi excited ako makita ang aking cellophane transaction. Transaction ng transparent. Ano yan eh, parang simile. Kayo na lang bahala magdagdag kung mayroong metaphor. Every transaction natin should be honest. So cellophane na transparent. Balot yan ng CT scan. Malapad. CT scan ng Socomedics Medical Center. Bagong bili. Walang malagyan yung cellophane. Nakita ni Mrs. Akin na yan, sabi niya, binigay naman. So ginawa kong balot, jacket na aking sasakyan dito. Ngayon naputol yung nylon. Kasi ginagawaan ko ng hanger, ganyan. Parang sampayan, doon ko nilalagay ang cellophane, naka pulley para maligpit ko ng maayos. Naputol yung 100mm. Naputol. Kaya bibili ako ng mga 150. Naubusan ako ng 150 may mm. Kaya hahanap tayo dito. Baka meron na dito. Huwag nyo naman akong pa-ikutin. Kanina pa ako drive ng drive. Maubusan ako ng gas. Buti na lang automatic to. Automatic. Wala nang clutching. Gas and brake na lang. Salamat naman sa grasya na mayroon tayong kotse. Talagang Panginoon nagbibigay kung anong kailangan mo eh. In due time, in His time. Ano lang tayo noon, nangangarap lang. Ito yung river. Ayan o. Galing yan sa Mount Matutum. Yan. Siguro banda ng Tupi, bumababa dito oh. Ayun oh. Yan. Grabe ang Mindanao. Ayan. Nagsusupply na yan ng mga palayan. May irrigation dito eh. Yung nakita nyo. Grabe. Mount Matutum. Talagang blessed na blessed ang Mindanao. Talagang blessed na blessed ang Mindanao. Hindi biro ang paggagawa ng Panginoon dito sa lugar natin. May tubig, may irrigation. Grabe talaga. Believe ako sa paggagawa ng Panginoon. Regalo sa atin lahat yan. Daming tricycle. Ano, may sabong? Baka may sabong. Mga sugarol. Mga politiko. Lahat ng politiko sugarol eh. Sana ba yung hardware dito? Nawawala na ako. Nawawala na ako kung saan.
high praise is not an escape from reality. With Ayun. all the power inherent in His Dito na. presence, Sir Milio. it's still a fact that all of us face tough times. Times a lot different than these moments of celebration. But tough times don't diminish the reality of His presence. Darkness will fall and clouds do gather. Shadows will come. But our faith and our confidence in Him need never be shaken. And when we face difficult times and trials, He will be with us to make a way. I remember receiving a phone call from my mother-in-law late one night, informing me that my wife's sister and husband had been involved in a terrible car accident. They had 4 young boys. Jeremy, the oldest, who was soon to be 9 years old, was killed instantly, and the other 3 were seriously injured. I felt so helpless when I heard the news. All the scriptures that came to my mind seemed to fall short of what I really wanted to say to them. But as I was praying for them, God gave me a song, and I wrote down the words. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. That's what I really wanted to say to Susan and Craig. God is working in ways you can't see. I wanted to give them hope in a hopeless situation. You may be going through a similar situation today, and you feel that God has forgotten you, but He hasn't. The Bible tells us that He has inscribed us in the palm of His hand. He is a God who can make a way where there seems to be no way. Finally come to the end of my rope. Like a watch that had been wound too tightly, I broke. All I could do was cry uncontrollably. I felt like a huge black cloud was hovering over me, and I couldn't escape. I didn't want to live, so I prayed that I would die. I knew that God was my answer, but I thought it was too late. I had been a Christian for many years, but I'd become too busy to talk to God, and I didn't often give Him the chance to talk to me. It wasn't until I fell flat on my face that God got my attention. My husband checked me into the hospital where I was diagnosed with severe depression. I was in the hospital for 9 days, and there I discovered that in God's love, I have unconditional acceptance. I need never fear rejection, because He says He has put His seal upon me and given me His Spirit in my heart. Finally, I came to the place where I realized that even in my despair,
with me all along. Grabe ang lakbay natin. Grabe yung nilakbay natin, ah. Doon sa mula doon sa downtown papunta ng Chinatown. Talaga. Dito Barrios to, Santo Niño. Ah. Okay. Salamat sa panunod. Sana matulungan nyo ang mga sarili nyo na guminhawa. Guminhawa din kayo. Alam mo kung saan galing ang kaginhawaan? Galing yan sa Panginoon. Grasya yan lahat. Hindi biro ang grasya ng Panginoon eh. Hindi biro eh. Talagang appointed para sa iyo ang kalagayan mo. Para yan sa iyo, regalo ng Panginoon yan. Alam mo ba bakit ang sarap-sarap mag-vlog? Kasi pumapasok sa akin yung rage. Yung rage. Pinatay niya ang 3 anak. Sa problem, alam mo pag Christian ka, nadidisiplina tayo na huwag tayong umabot ng ganyan eh. Ano tayo, yung tinatawag na forgiving. Minsan kasi may self-sacrifice, di ba si Jesucristo nag-self-sacrifice din siya. Nag-self-sacrifice. We need to know the real God. Kasi pag hindi natin alam ang Panginoon, abot tayo sa ganyan. Sa aming mag-asawa, kung walang Panginoon sa amin, siguro magka-problema din kami. Malaking tulong ang simbahan, ang relationship ng mga nasa church. Kasi pag nagkawatak-watak, psychological, masakit sa mga bata, pangit sa environment ng church na hindi naman tayo mahiya kung pag-usapan, pero we have to know God and Jesus Christ. Yan ang pinaka or sa ultimate na gagawin natin. Put God first. Matthew chapter 6 verse 33. Yan. Grabe yung ginawa ng nanay sa 3 anak niya. Grabe. Sinilaban niya. Pati siya mismo nagpakamatay. Pulis yung asawa. Yan ang mahirap pag walang Jesus Christ sa gitna eh. O palagay natin yung Allah. Ilagay na lang natin, i-insert ang good side ni Allah. Ang ganda ng mga turo. Huwag na lang tayo umabot doon sa extremism dahil sira ulo yun ang gumawa nun. Alam mo kasi nauna yung Holy Bible. Pinagpistahan ng mga authors at mga writers
gumawa din sila ng sarili nilang style of righteousness at ginawa din nilang Holy Scripture. Kaya hindi maiwasan nilagyan ng extremism eh. Makatao, makamundo yun eh. Hindi maka-Diyos, hindi makalangit. Makinig lang kayo papabot, marami kayong matutunan. Pwede lang. Siguro ang makapanood nito yung wala talagang ginagawa. Yung boring na talaga siya. Buksan nga natin to. Ilang minuto na kaya to. Sige, bye-bye na. Bye-bye na. God bless you and keep you. God shines His face on you and be gracious unto you. God turn His face on you and give you peace. In Jesus' name. Amen. God bless you all. God bless your trip. Now marami tayong natutunan sa araw na to. May 26, 2025. Bye-bye. I-vlog na lang natin. Okay, napadpad ako dito sa Shell ng Crossing Mardo. Halika. Ito taga-Agusan sila oh. May 26, 2025. Anong pangalan mo? John Paul Salingguhay. Ikaw? Jimar Villasorda. Okay. Panoorin daw nila mamaya. Lumabas sila sa atin. Artista na sila. Mga Christian sila, no? Believer from Agusan. Saan banda sa Agusan ba? Sa Lorito. Lorito, Abusa. Lorito. Del Sur. Katong kailan ako din he. Murag taga dito man pod. Ang iyang maestro Magan. Magan ang iyang maestro. Wala namin kaabot ana, sir. Pero taga Agusan siya. Daghan. Ing si Boy. Si Boy? Si Boy? Si Boy. Ang tagiya ba? Ang tagiya. Ay, wala, sir. Balay nila dito Leo. Makita ni mo ilan ra ba mi Dr. Magan ing na nga parintita ing na nga parinti man mo Bisaya. Parinti kay Bisaya paila mo dito kay pohon soro ito sa amo para naamoy parinti din tinuod Gani. uyawan ninyo trabaho mo din Marbil uy Ayun gani. unsay native ninyo sa kuan dito IP. lagi unsa nga IP kay diri bilaan man Manubo. Bantugra. Naisikat nga manubo ron. Si Elias. Elias. Di ba ba? Ito mga kamag-anak ni Elias, mga kaibigan. Ito. Ano sa imong nickname, pangalan? Jimar. Jimmer lang imo. Jen Paul Gyo, JP. Magkita lang tapon. Gonzales GP. Iload na lang ako ni, isumpay na ako diri naga-edit man ko, isumpay na ko niya. Yes, sir. Sige, God bless you. Okay, bye-bye.